beloved Boss Mike Cervera. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga plano na buksan sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa pambansang budget para sa taong 2026 sa pagsisikap na itaguyod ang transparency sa proseso ng lehislatura. Ang BICAM ay isang mahalagang hakbang sa paggawa ng batas sa Pilipinas na naglalayong pagtugmain ang mga bersyon ng panukalang batas mula sa Senado at Kamara de Representantes. Narito ang ilan sa mga ipinunto ni Pangulo sa pagsasapubliko ng deliberasyon ng pambansang budget. Ang mga pagdinig ng BICAM ay ipapalabas ng buo. Naaalisin na ang nakaugaliang pagpupulong ng maliit na komite na hindi nakikita sa kamera kung saan madalas ginagawa ang mga huling minutong pagbabago. Layunin ng inisyatibong ito na mapanatili ang tiwala ng publiko sa kung paano inilalaan ang pondo ng gobyerno. Ang maliit na komite na dati nagpupulong ng pribado upang tapusin ang layunin ay bubuwagin na. Sa pamamagitan ng live streaming, malinaw kung sino ang nagmumungkahi ng anumang kahina-hinalang dagdag o pagbabago sa budget. Sumang-ayon sina Senate President Vicente Tito Soto III at House Speaker Faustino Bojidi III sa bagong pamamaraang ito. Ang Bicameral Conference Committee ay responsable sa pagtutugma ng mga pagkakaiba sa bersyon ng budget ng Kamara at Senado. Sa kasaysayan, ang mga pagdinig ng BICAM ay sinasagawa ng sarado na nagre-resulta sa kakulangan ng transparency at pagkakataon para sa korupsyon. Nananawagan ang mga grupo ng civil society at mga mambabatas para sa mas mataas na transparency sa proseso ng budget upang maiwasan ang mga confidential na dagdag at huling minutong realignments. Ang hakbang na ito ay nagmamarka sa unang pagkakataon na ang negosasyon sa budget ng bicameral ay gagawing ganap na pampubliko sa real time. Ang inisyatibo ng live stream ay naaayon sa panawagan ni Pangulong Marcos para sa transparency at bukas na pamahalaan. Ang pambansang budget para sa 2026 ay nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos mahigit ay sasailalim sa huling pagsusuri sa BICAM bago ipadala sa Malacanang para sa pag-aproba. Bilang hakbang upang patunayan sa taong bayan na ang bawat sentimo ay mapupunta sa magandang serbisyo at programa kapaki-pakinabang, inudyok ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buksan sa publiko ang bicameral session sa pagsasapinal ng 2026 budget. Makikita na ng taong bayan kung sino-sino ang mga kumakamada sa budget kung ano ang kanilang paliwanag. Walang biglaan o gulatan. Magiging halata kung sino ang may agenda. Ito ang magiging bagong standard ng budget process para mapawi ang agam-agam ng taong bayan sa isang prosesong dati ay hindi bukas sa mamamayan. Kaya tugon ni PBBM ay iwasto ang nakaugalian para hindi na muling pagdudahan. Layunin ng pamahalaan na protektahan ang tiwala ng taong bayan kaya't hindi nag-atubiling inihayag ni Pangulong Marcos na bukas sa lahat ng may nais tumingin. Ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN, bagay na ipinagkait sa taong bayan ng nakaraang administrasyon. Ang SALN ay katibayan na lubos na ibinabalik sa taong bayan ang tiwalang ipinagkaloob sa bawat kawani ng gobyerno. Bagay na isa sa katuparan ng bagong talaga ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagtatanggal ng restrictions sa public access ng SALN. Dokumento ikinandado at tinago sa publiko ni dating Ombudsman Martires. Ang pangunahing layunin ng Bicameral Conference Committee ay pag-ayusin ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Senado at Kamara de Representantes sa isang panukalang batas. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang parehong mga sangay ng lehislatura ay sumasang-ayon sa final na version ng panukala bago ito maipasa bilang isang ganap na batas. Matapos pagtibayin ng Senado at Kamara de Representantes ang kanilang bersyon ng isang panukalang batas, bubuo ang Kamara ng kanilang sariling delegasyon sa Bicameral Conference Committee. Ang mga miyembro ng committee mula sa parehong kamara magpupulong upang talakayin ang mga pagkakaiba sa mga bersyon ng panukalang batas. Ang komite ay magtatrabaho upang bumuo ng isang pinagkasundoang bersyon ng panukalang batas. Kapag naabot ang kasunduan ng komite ay maglalabas ng isang ulat na naglalaman ng pinag-isang bersyon ng panukalang batas. Ang pinag-isang bersyon ng panukalang batas ay ibabalik sa Senado at Kamara de Representantes para sa huling pagpapatibay. Walang mga pagbabago na pinapayagan sa puntong ito. Dapat aprubahan o tanggihan ng bawat kamara ang buong bersyon.
Ang BICAM ay mahalaga sa proseso ng paggawa ng batas dahil tinitiyak nito na parehong Senado at Kongreso ay sumasang-ayon sa mga detalye ng isang panukalang batas bago ito maging batas. Kamakailan, may mga panawagan para sa mas mataas na malaking transparency sa mga deliberasyon ng BICAM kasama ang mga mungkahi na i-livestream ang mga pagdinig upang matiyak ang accountability at maiwasan ang mga lihim na pagbabago sa panukalang batas. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.